ako po ay naatasan na magbigay ng sharing regarding po sa ating gospel sa linggo. Ngayon pong darating na linggo ay ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay. At ito rin ay tinatawag na Good Shepherd Sunday. Ito rin po ay binigyan ng meron pa pong isang din na pinagdiriwang. Ito po yung tinatawag na World Day of Prayer for Vocations. Okay. So yung ating pong ebanghelyo sa darating na linggo ay bahagi po ito ng mas mahabang diskurso o ng mahabang gospel kung saan itinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad at sa atin na rin na siya ang daan patungo sa langit at sa buhay na walang hanggan. Sa ebanghelyo na ating narinig ay kinukumpara ni Jesus ang kanyang sarili sa mabuting pastol. Ang larawan ng isang pastol ay karaniwang ginagamit ni Jesus sa pagpapaliwanag sa mga nakikinig sa kanya. At isang trivia lang po, yung pong setting kasi nung sa gospel natin ay yung sa Palestine ay isang lugar na mas maraming pastulan kaysa agricultural area o agricultural lands. Kaya very common ang mga pastol at mga tupa. Doon po sa ating ebanghelyo na binasa at narinig, meron pong 4 na images ako na gustong bigyan ng pansin. So, ang una po ay yung mabuting pastol, yung tupa, yung bayarang katiwala, at asong gubat o yung mga wolf. Sino nga ba ang Good Shepherd? Who is the Good Shepherd? Of course, ang sagot natin yan lagi is si JC. It's the usual and correct answer. But could it be more than Jesus? Don't get me wrong, ha? I am not questioning JC bilang mabuting pastol. Hindi ko rin inaalis si JC sa kwento. But I am trying to expand, palawigin, enlarge, palakihin, extend o pahabain ang presence ni JC. Kasi, maaari bang ikaw rin ang mabuting pastol? Maaari bang ako rin ang mabuting pastol? Sino-sino ang mga naging mabuting pastol sa buhay mo at sa buhay natin? Ang katangian daw po ng isang pastol ay nakasulat sa Psalm 23. At ito po ay very common na awit. Ang title po nito ay Ang Panginoon ng Aking Pastol. Ang Panginoon ng aking pastol, pinagiginawa akong lubos. Ang loob niyang himlay ay sariwang pastulan. Painahan ko'y payapang batisan, hatid sa kaluluwa ay kaginhawa. Sa tumpak na landas, siya ang patnubay. Madilim na lambak man ang tatahakin ko, wala akong sinda, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, sigla tanggulan ko. Ang Panginoon ang aking pastol, pinagiginawa ako
lubos. Ang Panginoon, ang aking pastol, nagiginhawa akong lubos. Si Jesus po bilang mabuting pastol ay may tatlong katangian na pinakita sa ating Ebanghelyo. Una, siya ay mahabagin. Si Jesus ay may malalim na habag at na malasakit para sa kanyang mga tupa at sa kanilang pangangailangan. Pangalawa, siya po ay mapagbantay. He vigilantly guards his flock, yung kanyang kawan. At pinagtatanggol niya ito sa lahat ng panganib at dinadala niya sa safe na lugar. At ang pangatlo po, bilang mabuting pastol, si Jesus ay may malalim na ugnayan sa kanyang kawan. Jesus knows each of his sheep intimately, calling them by name, at meron siyang personal relationship with them. Sa ating buhay, may experience ka na ba na may tumulong at gumabay sa buhay mo? Meron bang naghanda ng isang hapag at winelcome ka? Meron bang tumulong sa iyo upang palaguin ang iyong sarili o ang iyong kaluluwa? Meron bang ibang tao na naging kumpanyon mo at sinamahan ka nung ikaw ay may sakit at halos mamatay na? Hindi ba sila ay mga mabuting pastol sa iyo? Mayroon bang mga tao na nagsabi at gumawa ng tama at nakatulong sa iyo na makabawi at makabalik ang iyong kaluluwa nung panahong lugmo ka na at wala kang magawa para maiahon ang iyong sarili? Ito ang mabuting pastol. Palawigin natin, expand natin. Hindi ba may mga pagkakataon din na ginawa natin din ang mga bagay na ito sa iba? Ikaw ang nag-set ng table at nag-welcome sa mga bisita, ang hapagkainan. Ikaw ang naging guide. Ikaw ang naging companion. Ikaw rin ang mabuting pastol. Nangyayari ito sa maraming pagkakataon. Nangyayari ito kapag ginagampanan natin ang ating pagiging magulang sa ating mga anak. Kapag minamahal natin ang ating asawa, kapag inaalagaan natin ang isang may sakit na kaibigan, magulang, o asawa na nasa bingit na ng kamatayan. Nangyayari din ito kapag may lumapit sa iyo at nagsasabing, may problema ako eh. Maaari ba kitang makausap? Mag-open ako sa iyo. At humihingi ng tulong na maging guide, maging mabuting pasto sa kanya. Ito po yung catch dito eh. Ang mabuting pastol, regardless na kung sino man siya, nagdadala sa ating sa kasaganaan. Ang mabuting pastol ay inaakay tayo sa sariwang pastulan, payapang batisan, sa hapag na masagana at umaapaw na inuman. Dinadala tayo ng mabuting pastol sa kaginhawaan at kasaganaan. Hindi ko naman po sinasabi na wala pang kasaganaan o payapang buhay dati. Nandiyan na yan. Kailangan lang natin ng minsan na may magturo sa atin, tumulong sa atin na makita ito, ituro ito at magpaalala kung ano ba talaga o what matters most. Sigurado ako na there was a point in our life na may mabubuting pastol na umaalalay at gumagabay sa atin. Puntahan naman natin yung tupa, yung pangalawang image. Paano naman yung mga sheep, yung tupa? Sino ba ang mga tupa? Ang karaniwang sagot tayo ay, siyempre, tayo. Tama. Si Jesus ang mabuting pastol at tayo ang mga tupa.
siya ang nangunguna at tayo ay sumusunod, ito dapat ang tama. Pero bakit hindi natin expand, enlarge ang picture? Paano kung ang mga tupa ang tunay na nagmamatter? May mga malalaking halaga. Paano kung ang mga tupa ay inihabilin sa ating na pangalagaan at ipinagkakatiwala rin sa atin kuminsan sa iba, natin sa iba? Isipin natin ang mga tupa ay ang pagiging magulang, pagiging lolo at lola, ang pagmamahal, ang pagiging kaibigan sa iba, ang ating marriage, ang ating pagtuturo, ang ating mga pangarap, ang ating mga pagkatalo, ang ating kalungkutan, at ang ating mga takot. Nasa ating lahat ang mga ito. At minsan inihahabilin o ini-interest natin ang mga bagay na ito sa kamay ng ibang tao. Sa kabilang banda, may mga bagay rin na inihahabilin sa atin. Maaring mayroon kang kaibigan o kamag-anak na lalapit sa iyo na may pinagdaraanan sa kanyang buhay mag-asawa, sa pamilya. May pinagdaraanan sa trabaho. Handa ka bang makinig? Handa ba tayong makinig? Sila ang mga tupa na naghahanap ng pastol na papatnubay sa kanila. Sa kabilang banda rin, tayo rin ay mga tupa na naghahanap ng pastol na handang makinig sa atin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Bakit ba ang hirap na hirap akong sa anak ko o kaya sa asawa ko? Hirap na hirap na ako sa buhay ko. Kailangan ko ng kaunting suporta, kaunting tapang, ng kaunting pag-asa. Ang mga tupa ay may characteristics na meron at punong-puno itong mga tupa na to. So una-una yung vulnerability, Yung alam mo yan, medyo mahina ang loob ng mga tupa. Madali silang magtiwala. Inosente. Pero sila din ay tapat, honest, at ibang klase kung umasa. Sila ay buong puso kung magtiwala at magbigay buhay. Kaya nga, mahalaga sila. At this is the reason why we care for them. Punta naman natin yung pangatlong image, yung hired hand o yung upahang katiwala. Sa Ebanghelyo ay pinapakita ang pagkakaiba ng mabuting pastol at ng upahang katiwala. Ang upahang katiwala ay walang pag-aalala, pagmamahal sa mga tupa. Pero para sa mabuting pastol, ang mga tupa ang kanyang goal. Ito ang kanyang buhay. At ang lahat-lahat para sa kanya. Ang mga upahang katiwala ay yung mga tinatawag nating punch-in, punch-out person. At ang importante sa kanila yung sweldo. Hindi pwedeng mag-overtime. Basta natapos ang shift ko, uwian na. Kapag mahirap ang trabaho, nakakatakot, mapanganib, kapag may lumalapit na lobo o wolf o yung mga asong gubat, uuwi at tatakbuhan niya. Malamang may mga tao sa buhay natin na katulad ng upahang katiwala. Someone na kung kailangan mo ay tumatakbo at iniiwan ka. Iniiwan ka sa ere. Sino ba itong mga upahang katiwala na naging parte ng buhay mo? Pagnilayan po natin. Expert natin po ulit sa kabilang banda. Pagnilayan din natin. Sa ating buhay, tayo rin ay mga naging bandang katiwala. Tayo rin minsan ay na-hire bilang katiwala at may mga pagkakataon na kung kailan kailangan ng tulong natin, doon tayo tumatakas at tumatakbong palayo. Ang upahang katiwala
will stay as long as maganda ang sweldo at may mapapakinabangan ako, may nakukuha ako. Pero kapag ka nagkagipitan, tumatakbo rin. Ayaw na. Ang importante ang kita na makukuha ko. Hindi yung kasaganaan o yung tagumpay na naghihintay sa ating dalawa. At puntahan po natin yung lobo, yung wolf o yung asong gubat. Siyempre, kapag may upahang katiwala, malamang meron ding wolf o lobo o asong gubat. Ang mga wolf ay nakakalat at handang-handang mang-snatch ng mga tupa. Nag-aantay lang sila ng pagkakataon. Sila ay handang sumira at lumamon ng buhay. Sinisira nila ang kasaganaan. At ang mga lobo ay comes in all sorts of shapes and sizes sa ating mundo. Kuminsan sila ang lobo ng sobrang pagkaabala. Yung tinatawag nating wolf of busyness. Lobo ng tagumpay. Rin yung lobo ng palaging tama ako. Rin yung lobo na dapat sundin niyo ako palagi. Minsan ito rin ang mga lobo ng kabiguan, lobo ng kawalan ng pag-asa, lobo ng pagkasira o pagkabasag ng sarili. Anong klase ng lobo o asong gubat ang kinakaharap mo ngayon? Nilala mo na ba ng lobo o ng asong gubat ang iyong buhay? So, anong gagawin natin sa mga images na to? Okay, 4 sila. Dapat malaman natin, no, na tayo, hindi lamang tayo isa sa mga ito, kundi tayo ay naging lahat ng mga ito. Ang mga imahe na ito ay parte ng ating buhay, piraso ng ating buhay, ng kung ano tayo noon at ng ating mga karanasan. Bawat isa sa atin ay may kwento ng mabuting pastol na gumagabay at nangangalaga sa mga tupa. Pero bawat isa rin sa atin ay may kwento ng bayarang katiwala na tumatakbo sa harap ng pagsubok at problema. Meron din sa atin na may kwento ng tupa na handang sumunod at puno ng pagtitiwala sa pastor. Bawat isa sa atin ay mayroong kwento ng asong gubat na handang lumamon at mang-snatch ng tupa. Tayo ay tinatawag upang ipagpatuloy ang misyon ni Jesus. Tayo ay tinatawag upang maging pastol at maging saksi ng pag-ibig ng Diyos. Upang mahalin at paglingkuran ang ating kapwa. Upang maging instrumento na ipakalat ang pagmamahal ng Diyos, lalo na ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Non-Christians, non-believers. Alalahanin natin na marami pang tupa na hindi nakakakilala kay Jesus. Sabi nga sa verse 16, mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kawan na ito. Sila rin ay dapat kong dalhin at diringgin nila ang aking tinig at magkakaroon ng isang kawan at ng isang pastor. Yan lamang po at maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.